worship money, worship money. Okay, kuwan sa tahan. And third, Hipos sa tas yung buhok. love God who gives you more than money. So, ang pangkuhan buunin yung patanin sa isip at puso niya. Parang hindi kayo maligaw. Naway inyong buhay ay Barber po ni Dre Aba. Diliwi ka ng tubos sa bilagan. Dili ka ng make up ko, mang ribbon. Duli ka mo ko yung mag-make up na ginila. Ako yung magpa-color na mo, sabot-sabot na ba. Di barbers, hindi ko magputo. Barbers. Magsuot pa sa Pilipiniana. may kasabihan that when you use money to solve your problems, Mauna pa bumanate at yung tanaw na. Oo, hindi mo siya tulukan na. Hindi ka ni princess ang pagumangso. Kanin daw ako Hari mo. Kani mo dyan. God solves your Kuwan na, kanina yung mga guwapa sila. Masa naman po. money. Tepa. Many times Pagbagastik po. is not the answer to some of our deepest problems. Kante ni banganda ito. Nakaibanganda na dahil. Kung kami sila dahil, kung isok-sok mo. Ano po ginastik ko? Money is a grace. Salamat tayo pag tayo nakakatanggap ng pera kailangan. But remember also, God's grace is more than money and wealth. So my dear friends, let us seek to work for God rather than money. And you will see what does God Kanang nay, give us. wadi, kanang pukubati, mo anak na. Lamit na pumapilati, iwas na sa guwapo. Agaan? Man. Multiple cases. So let us pray, my dear friends, that God corrects our minds towards money so that we can correctly build our lives and become blessed. Tunay na magkatao na mga kamag-anak. Ito po yung gawin. Mas galing sila kapag may lamay, kapag may patay sa pamilya. Lalong-lalo na tignan niyo kung ano yung ugali nila pagdating sa pera. Napakarami po kong nakakausap, napakarami pong nag-open up sa akin. Nalalaman nila ang tunay na ugali ng mga kamag-anak ko pag may patay. Lalong-lalo na pagdating sa paghawak sa pera. Yung dati, akala nila ang bait-bait pag may namatay at pag pera na pinag-uusapan, lumilitaw yung pagkagamit, lumilitaw yung pagkagasal, lumilitaw yung kanilang katawan sa pera. Pamukha po ng isang kaibigan, namatay po yung kanyang asawa, yung lalaki. Hindi ko niya alam, habang nandun siya sa loob ng bahay, inaasikaso na para sa mga hindi man sinabi sa asawa. Kung hindi po natuklasan, hindi po sisitahin. Noong sinita, doon lang sinabi, nagsisinungaling pa. Ano ang sabi? Nag-iipon daw, may susunod na mamamatay, pero doon silang gagamitin. Totoo ba? Talaga ba? Ang totoo, pinag-iinteresan. Di po ba? O kaya naman, in-open up din po ng isang kaibigan. Pagkatapos namatay ng kanyang asawa, dito po niya nakita, napakakwin ng partido ng lalaki. Lahat pinapagastos. Sinulat nila sa pagkula. Ito pagkula. May anak nyo na. Bakit pag inaman mo? Ikaw may isang anak ni isuri mo? Tapos, ang iniisip pa rin nila, habang naman sila,